Bronny James. May mensahe kay Flag matapos itong makaharap 6-9 stretch big sa team-friendly deal ng Warriors. Vince Carter nilantad ang malaking advantage ng GSW next season. Nagharap sina Bronny James at Cooper Flag sa isa sa pinakakapanap-panabik na laro ngayong Summer League season nang magsagupa ang Lakers at Mavericks. Malakas ang panimula ni Bronny ngunit nakabawi rin kalaunan si Flag. Pagkatapos ng unang quarter laban sa number 1 pick, kinausap ni Bronny James ang sideline reporter at ibinahagi ang kanyang unang impresyon kay Flag habang nasa gitna ng laro. Mabilis at malakas siyang big man kaya kailangan naming gawin ang lahat para mapigilan at pabagalin siya. Pero mahusay siyang player at darating din ang oras na makakascore siya. Kailangan lang naming pagbutihin pa ang depensa sa kanya, sabi ni Bronny. Natapos ni James ang first half ng laro na may 8 puntos at 1 assist, habang si Flag ay may 10 puntos, 3 rebounds at 2 steals sa parehong yugto. Handang-handa ang entablado para sa dalawang young players na ito na magpakitang gilas, lalo na't nandoon sa venue ang ilang kilalang personalidad gaya ni Kyrie Irving at ang ina ni Bronny na si Savannah James upang magbigay suporta. Mabilis na nakascore si Bronny ng 2 sunod na basket para makuha ang 5 sa kanyang 8 puntos sa unang ilang minuto ng laro. Matapos nito, nakahanap ng momentum si Flag nang makadunk siya ng malakas sa fast break na nagpaigting sa kasabikan ng lahat ng nanonood. Nagbigay ng matinding pressure sina Bronny at Flag sa isa't isa mula pa sa simula ng laro. Magkaharap silang madalas sa court dahil tila na isubukan ni Jason Kidd si Flag sa guard role kahit forward siya sa natural na posisyon. Posibleng hiningi niya ito sa Summer League coaching staff kaya't naging sunod-sunod ang mga banggaan nila ni Bronny sa laro. Inaasahang limitado ang minuto ni Bronny sa Summer League. Sa laban nila kontra Heat, 11 minuto lang siyang naglaro. Subalit sa araw na ito, tila nagbago ang isip ng coaching staff at pinayagan siyang maglaro ng 18 minuto sa unang 3 quarters. Pagkatapos ng matibay na first half, tila bumagal si Flag dahil hindi na siya nakascore sa ikatlo't ika-4 na quarter. Natapos siya ng may 10 puntos, 6 na rebounds at 4 na assists. Samantala, si Bronny ay nagtapos ng may 8 puntos, 2 assists at 2 rebounds sa loob ng 20 minutong paglalaro. Panalo ang Mavericks na may 2 kalamangan lamang. Pinangunahan ni Ryan Nembhard ang Mavericks sa scoring na may 21 punto at 5 assist, habang si Cole Swider ang nanguna para sa Lakers na may 22 punto at 10 rebounds. Sa sumunod na balita naman, tahimik pa rin ang Golden State Warriors sa free agency sa ngayon. Pero dahil may ilang posisyon sa rotation na bakante pa rin, maaaring magbago na ito at isang veteranong forward ang posibleng paparating. Ayon kay Brett Siegel, interesado ang Warriors kay Trey Lyles, isang 10 taong veteran na huling naglaro para sa Sacramento Kings. Ang forward stretch big ay kasalukuyang unrestricted free agent. Nag-average si Lyles ng 6 na puntos at 4 na rebounds noong nakaraang season, may shooting percentage na 42% mula sa field at 34% mula sa 3-point line. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanyang stats, kilala siya bilang maaasahang rotation player na kayang magbigay ng floor spacing at matibay din sa depensa. May versatility rin siya, kaya niyang maglaro sa alinmang forward position o maging small ball center kapag kailangan. Sina Trey Lyles, Malcolm Brogdon, Chris Boucher at Gary Payton ang mga pangalawang pangalan na naririnig ko ngayon, sulat ni Siegel. Si Jonathan Kuminga ang unang domino na kailangang gumalaw at doon malalaman ng Warriors ang kanilang financial situation para buuin ang kanilang lineup. Kung makuha ng Warriors si Lyles sa abot kayang kontrata, posibleng mapunan niya ang iniwang pwesto ni Kevon Looney na kamakailan ay lumipat sa Pelicans. Ang kakayahan niya na mag-shoot mula sa labas at dumepensa sa iba't ibang posisyon ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa bench ng Golden State. Hindi lang si Lyles ang pinag-uusapan. Si Malcolm Brogdon, former guard ng Wizards, ay konektado rin sa Warriors. Ayon kay Jake Fisher, isa ang Golden State sa ilang teams na nagpapakita ng interes kay Brogdon na open umano sa isang sign and trade palabas ng Washington. Sa edad na 32 taon, bit-bit ni Brogdon ang veteran leadership, playoff experience at solidong two-way game. Nag-average siya ng 12 puntos at 4 na assists sa loob lamang ng 24 na laro noong nakaraang season dahil sa mga injury habang nasa rebuilding phase ang Wizards. Kasama rin ang Clippers, Lakers, Suns, Bucks, Kings, Pelicans at Timberwolves sa mga teams na di umano'y nagbabantay sa sitwasyon ni Brogdon. Huwag ipagkamaling kahinaan ang pananahimik. Patuloy pa rin sa pagkilos ang Warriors na may iisang layunin, makabuo ng tamang piraso sa paligid ni na Stephen Curry,
Jimmy Butler at Draymond Green upang habulin muli ang kampyonato. Sa ngayon, tila nakafocus ang front office sa paghihintay sa tamang galaw sa market at sa paghahanap ng value signings. Sa presensya ni Lyles at Brogdon bilang mga available na veteran, may mga option pa rin ang Golden State at may kalayaang kumilos sa tamang panahon. Speaking of Warriors, ang edad ay wala lang, numero lang yan. Para sa Golden State, umaasa silang totoo ang kasabihang ito habang sinusubukan nilang makuha pa ang isa pang championship para kay Steph Curry na 37 taon na at magiging 38 taon sa darating na Marso. Si Draymond Green ay 35 taon na habang si Jimmy Butler ay magiging 36 na taon bago magsimula ang NBA season. Pero para sa former NBA superstar na si Vince Carter, ang edad ay hindi hadlang kundi karunungan. Maraming kaalaman, sabi ni Carter kay Monty Poole ng NBC Sports Bay Area ngayong araw sa American Century Championship sa South Lake Tahoe nang tanungin tungkol sa tumatandang Warrior Stars. May bentahe sila dahil sa kaalaman. Lagi nating tinitingnan ang edad at iniisip, kaya pa ba nila? Magagawa pa ba nila? Hindi na siguro. Pero tingnan mo ang kaalaman nila. Ang kaalamang iyon ang nagtulak kina Curry at Green sa 4 na NBA titles. Ang pinakahuli ay isang championship na maraming kritiko ang nagsabing hindi na nila makakamit. Para kay Carter na naglaro ng 22 season sa liga, ang karanasan ay minsan mas mahalaga kaysa sa kabataan. Para sa akin, at magsasalita ako base sa sarili ko, noong nasa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 30s ang edad ko, baka hindi na ako tumalon ng mataas o tumakbo ng kasing bilis ng mga batang players. Pero ang kaalaman ko sa laro, kaya kong lampasan sila sa talino. Maaaring meron silang athleticism at talento, pero alam natin kung ano ang kayang gawin ng mga taong binanggit mo. At ang kaya nilang gawin ay napatunayan na sa loob ng nakaraang dekada. Si Curry ang may hawak ng all-time 3-point record sa kanyang mahaba at matagumpay na career. Si Green ay kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na depensibong player sa nakalipas na dekada. At si Butler ay nagtagumpay sa lahat ng teams na kanyang nilaruan. Minsan pa nga'y dinala niya ang Miami Heat sa NBA Finals sa napakadominanteng paraan. Ngunit kailangan din ng Warriors na umangat ang laro ng mga young player nila tulad ni Podziemski, Moody at maging si Quinten Post upang mas maging kompetitibo ang kanilang team. Para sa akin, kailangan mo ng kombinasyon ng lahat. Kaya dapat may presence ng mga veterano sa locker room na halos lahat ng team ay gustong magkaroon at meron sila niyan, sabi ni Carter. Ngayon, kailangan mong palibutan sila ng mga batang players na magagabayan nila. Hindi mo pwedeng asahan na araw-araw ay sila ang magdadala. Ayon kay Vince Carter, hindi kailangang umasa agad sa mga veteranong sina Curry, Green at Jimmy Butler sa simula ng season. Mas mahalagang ma-develop muna ang mga batang players para sa playoffs kung kailan mas kailangan ang karanasan ng mga veterano. Hindi pa panahon para ipasa ang responsibilidad sa bagong henerasyon, pero oras na para magkaroon ng balanse at dito umano magiging pinakadelikado ang Warriors sa darating na season.